Mahigpit naman binabantayan sa Iligan City sa Davao del Norte ang mga bitak ng lupa na unti-unting lumalaki sa gitna ng bundok sa isang barangay doon. May news to go si Dano Tingkungko. Dano. Kara, kahit malayo kung tutuusin ang lugar ng Bagyong Agaton dito sa lalawigan ng Lanao del Norte, ramdam pa rin natin ang epekto nito kahit dito sa lungsod ng lalawigan kung saan bukod sa Tubod at Mandulog River na binabantayan, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad, ay mahigpit ding binabantayan ang ilang pagguho, kabilang yung nangyari kahapon sa Barangay Maria Cristina. Sa loob ng isang linggo kasi ay dumoble ang crack ng lupa sa gitna ng bundok sa Barangay Maria Cristina, sabi ng mga opisyal ng Iligan CDRRMO. Mula sa 100-meter crack nitong nakaraang Lunes lang, dumoble ito at nasa 200 meters na ang crack. Sa slope din ng bundok, nagkalat ang mga malalaking boulder na nagbabadyang dumausdos at bumara sa Cotabato, Marawi Road. Kara, malaki ang implikasyon nito kung sakali, lalo't ito lang ang nag-iisang access road mula Iligan City patawid ng Marawi at Cotabato, kaya pinag-aaralan ng mga otoridad ang pagpapastandby ng payloaders at bulldozers para agad maklear ang mga posibleng gumuhong bato at lupa. Malaki rin ang posibilidad na danyos nito sa mga bahay na nakatirik sa gilid ng bundok, lalo't kung nung una walang dadaan ng bahay ang mga bato, ngayong humaba na ang crack, posible namang maging lagusan din ng mga bato ang mga bahay. Pero ilang mga taga roon na nakausap ko, kabado man sa sitwasyon, hindi raw magawang umalis dahil bukod sa evacuation center, wala naman daw silang ibang matutuluyan. Samantala, dalawa na ang naitalang patay dito sa Iligan City, parehong kaso ng pagkalunod ng matangay ng rumaragasang ilog. Nitong Biyernes ng gabi, nalunod ang isang 54 anyos na babae sa Barangay Abuno na natangay ng Agos Biyernes ng gabi nang madula sa kanilang bahay na tabing ilog lang. Humigit kumulang 10 kilometro raw ang inanod na labi ng babae bago ito makita sa dagat sa bandang Barangay Camag. May naitala rin kaso ng pagkalunod sa Barangay Tomas Cavili kung saan isang 11 taong gulang na babae naman ang tinangay din ng ilog. Samantala, Kara, sa mga oras na ito, nandito tayo sa Mandulog River dito sa lungsod pa rin ng Iligan kung saan mahigpit itong binabantayan ng mga otoridad. Kung makikita ninyo, medyo malabo yung ating live nakuha dahil nga dun sa ulan. Medyo mahina ito pero ang kanyang pag-ulan ay tuloy-tuloy at halos hindi mo makita yung malayong part ng ilog. At sa ilog din mismo, malakas ang agos at medyo lumalapit ito doon sa sinasabing critical level na 301 cubic meters. Kaya ito talaga ang binabantayan ng mga otoridad dahil ang Mandulog River, sa lawak nito, isa ito sa mga main river systems dito sa Iligan City na nagiging sanhi o isa sa mga tinuturong sanhi ng pagbaha. Samantala naman, sa tala ng mga otoridad ay hindi bababa na sa 19,000 katao o mahigit 4,000 pamilya ang inilikas sa kanilang mga tirahan dito sa Iligan. Karamihan ay mga nakatira sa mga mabababang lugar na pwedeng bahain o yung mga nakatira naman sa paanan ng bundok na pwedeng matabunan ng posibleng pagguho ng lupa. Sa hiwalay na tala naman sa Kalakhang, Lanao del Norte, hiwalay dito ng Iligan City, nasa halos 9,000 katao, halos 2,000 pamilya na ang inilikas. Pinakamarami sa bayan ng Kauswagan na mahigit 700 na pamilya o 3,000 katao, Kara. Yes, Dano, yung sinasabi mo meron nang nakikitang bitak sa lupa doon sa bundok at lumalaki na ito. Tinatayang ilang pamilya yung nakatira sa paligid nito or nandoon mismo sa upland areas at ayaw pa rin lumikas hanggang ngayon? Kara, we don't have exact figures at the moment, pero kung makikita ninyo doon sa aming kuha kanina, sunod-sunod kasi, tabi-tabi kasi yung mga bahay. Meron dalawang magkahiwalay na partition, yung kung makikita mo yung crack doon sa ibabaw ng bundok doon sa may Maria Cristina. Meron part doon, yung pinagmulan ng crack, dire-diretso lang yon, walang bahay yon, mga puno, dadaanan, definitely. Pero yung mga boulder, dire-diretso yon sa Cotabato, Marawi Road. Pero nung humaba yung crack, nung naging 200 meters na siya, may mga bahay na doon na sunod-sunod. These are not makeshift houses, Kara. Linawin lang natin. May ilang mga bahay dito na gawa sa konkreto at yung iba dito talaga, yung mga residente dito talaga matagal nang nakatira. Sinasabi sa atin ng Iligan CDRRMO na kasabay ng mga pag-ulan last week, nagpatupad na sila ng forced evacuation dun sa mga tao. Pero yung iba na ayaw pa rin umalis, pinasa-standby na nila, naka-standby na rin yung mga opisyal ng barangay doon para kung sakaling magkaroon ng movement dun sa mga boulders, especially yung mga boulders na nandun sa area na sakop ng mga bahay, agad sila makakalikas. Kaya yung ibang mga tao din, yung mga residente din, kahit yung mga ayaw lumikas,
Masasabi nila wala naman daw din silang ibang matutuluyan pero kabado pa rin sila kaya lahat daw ng mga lalaki nakabantay dun sa ibabaw ng bundok para tignan kung merong mababago sa lagay nito. Kara. Naku, sana naman lumikas na nga talaga yung mga residente dyan. Alam mo, Dano, mahirap makipagsapalaran kapag kalikasan yung iyong kalaban. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, nag-uulat mula sa Lanao del Norte.